Okay? Ito yung ating theme ngayon ay still we are in remaining steadfast in Christ. Ang ating text ay 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Okay? Ngayon ay break tayo ngayon sa series natin sa chapter 4 ng Romans. But still, we are in Romans. Mayroon akong series na tatapusin. Ito yung last na series na aking tatapusin sa True Spirituality. Okay, may all stand. May I request everybody to stand to read the scripture. Romans chapter 2 verse 28 to 29. For you are not a true Jew just because you were born of Jewish parents or because you have gone through the ceremony of circumcision. No, a true Jew is one whose heart is right with God, and true circumcision is not merely obeying the letter of the law. Rather, it is a change of heart produced by the Spirit, and a person with a changed heart seek praise from God, not from people. Okay, I miss it. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the Holy Spirit, Lord, that always with us, Lord. We believe, Lord, na kung wala ka, Panginoon, ay wala yung banal na Espiritu, ay mahirap, Lord, unawain ang iyong mga salita. Kami ay nagpapasalamat lagi sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan. Kaya salamat sa bawat isa na nandito. Patuloy mo, Lord, na ihanda ang puso't isipan namin, Panginoon, habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Na alam namin ang iyong mga salita. Even I'm speak it here, Lord, I believe it's not mine, but it is your word, Lord. Kaya supersede, Lord, ang lahat ng aking preparation, Panginoon, na ito ay hindi manggaling sa aking pagkaunawa, kundi ito ay galing, Panginoon, from the source of wisdom, which is from you, O God. Kaya, Lord, salamat sa lahat ng iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Thank you, Holy Spirit. Thank you dahil ikaw ang the important person in this earth, Lord. In this earth, Holy Spirit. A person, the third person of Trinity. We acknowledge your presence today, Lord. Thank you. In Jesus' mighty name. Amen. Okay. This is still the title, The True Spirituality. The big idea, exposing false religious security. Ngayon, sino ba yung religious pa dito? Ngayon, kung may religious pa tayo, tatapusin na natin ngayong araw na ito. Nanggaling ako sa pagiging religious eh. Kaya sinagot ako ng asawa ko, marami itong nag-back up sa akin kasi ako'y religious at napakabait. Sino dito ang nakapagsimba na kinukumplito muna Lunes hanggang Linggo? Siguro kung nagagawa nyo yan, mas religious pa kayo. Kung hindi nyo nagawa yan, mas religious ako sa inyo. Kasi nagagawa ko yan, magsimba Lunes hanggang Linggo. Why? Kasi ako ay kasama sa choir ng church. Kaya everyday mayroong choir. Even na ang nagsasimba ay 10 lang. Tuwing Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. May nobina pa. 2 bisis pa pag Sabado. Bisan, may first Mass, second Mass. Pero na nag-asawa na kami ng asawa ko, halos hiwalayan niya na ako. Mabait, pero parang halos hiwalayan niya na ako. Religious Kaya ito yung ating ngayon, exposing false religious security. True spirituality from the book of Romans. Ito yung first part na pinag-aralan natin, part 1. True spirituality is much more than possessing religious privileges. Natapos na natin ito. The second part is true spirituality is much more than practicing religious rituals. The third part, ito yung ating topic for today.
True spirituality that pleases God is an inward reality accomplished by the Holy Spirit. Kaya yung bida natin sa araw na ito ngayon, the third person of Trinity is the Holy Spirit. Kaya kung naniniwala tayo na may Holy Spirit tayo, hindi yan siya tumatahimik, nakipag-usap yan siya because He is a person. He is a person. Kaya hindi siya pwedeng ibaliwala because He is a person. Siya ang nag-exist ngayon sa panahon natin dito sa earth. He is a person. Romans 2. Review. Part 1. True spirituality is much more than possessing religious privileges. The privileges, number 1, privilege of special identity. Yes, I'm a Jew. I'm a believer. I'm a Christian. I'm a son of a preacher. I'm a son of a pastor. Privilege of special revelation and discernment. Yes, I know how to preach. I know how to deliver God's word. This is a privilege. Privilege of special ministry to the Gentiles. Yes, I preach to the lost. I share the gospel to them. But it is not only religious privileges mean nothing if your life doesn't measure up. Your life will show whether or not you truly belong to God or whether you are a hypocrite. Part 2. True spirituality is much more than practicing religious rituals. Religious rituals have no value apart from obedience. Circumcision has value if you obey the law. Yes, I'm baptized. But still, matigas ang ulo natin. Still, we are wicked. You know, the Bible said, if we are stubborn, ang counterpart niyan ay wickedness. Circumcision has no value if you transgress the law. Obedience transcends religious rituals. Number 1, obedience qualifies for covenant status. Ano ibig sabihin niya? Yes. I'm baptized, I'm circumcised, kung nag-Jew ka, but still, you have covenant. Why? We baptize because we have covenant with Christ, that Christ is my Lord. That is our covenant. He is my Lord. He is my God. That is our covenant to Him. But still, we don't care our Lord. So, ano yung value ng covenant? Wala. Obedience qualifies for moral superiority over transgression. Kaya, baka talunin pa tayo ng mga hindi na baptized. Before I'm baptized, siguro mga 6 months after I already saved. Kasi hindi ko pa alam yung baptism. What is baptism? Kailangan ko pa ba? I already experienced that. I already saved. Pero mahalaga rin ang baptism. Why? Ito yung makapag-strengthen ng bond mo doon kay Christ. Makapagdagdag ng ating tinatawag na spiritual life. Kasi why? Mayroong witness. Nag-witness si pastor. Nag-witness yung pamilya. Nag-witness ang Lord na ikaw ay nabaptize. Especially, si Satan also nag-witness din na we are already belong to the Lord. Yan ang impact ng baptism sa buhay natin. Kaya, once na nabaptize ka, ibang level din ito. Even ng baptism ay hindi makapagdala sa atin ng kaligtasan, but still baptism can add sa ating spiritual value. Pero kung nagdi-disobey tayo, matigas din ang ulo natin, still, we are not living according what Jesus said, still, wala siyang value. Kaya ito yung ating ngayong pagtutulong-tulungan
na pag-isipan, ano ba ang kailangan ko? I'm not perfect. Mayroon pa rin akong mga katigasan ng ulo. I believe na nararanasan natin din lahat yan. God values obedience more than ritualistic sacrifices. Ito yung part 3. True spirituality that pleases God is an inward reality accomplished by the Holy Spirit. Kaya pag tinanong tayo ngayon, why we are here? Ano yung ating sa kaisipan natin? Why we are worship God? Why we worship Jesus? Why I'm served here? Why I'm become a servant of this church? Bakit lagi ako sa church? Why? Ito ba ay gusto ko lang? O minsan hindi natin kayang sabihin na gusto ko lagi sa church. Why there's something? Why? What is something in there? Outward appearance can be deceiving. Yun ang ating pwedeng pag-isipan. Outward. Kaya ito, pwede itong sa church. Pwede tayong magdrama dito. Pwede tayong kaya alam nyo, sa church, pwede tayong magkunwari dito. Pero sa Holy Spirit, hindi tayo pwede magkunwari. Kilala niya tayo. For you are not a true Jew just because you were born of a Jewish parents. Or because you have gone through the ceremony of circumcision. Outward appearance cannot validate our spiritual identity. Kaya yung ginagawa natin sa panlabas, hindi ito makapagbigay sa atin ng tinatawag na confirmation na we are real. Totoo ako kasi nandyan ako lagi. I'm serving God. It's not about outward appearance. Outward appearance cannot give significance to religious rites. Yung outward appearance natin na ito, hindi natin pwedeng ibigyan ito ng value, importance, na ito ay importante ito kisa aking loob. Kaya dapat siya laging coordinated from inside up to outside, not outside. It's not about, mahirap yung outside kung hindi totoo ang inside. Kaya mapagod mag-serve. Lord. Sabi sa Luke, then the Lord said, Luke 11:13, to him, now you Pharisees make the outside of the cup and dish clean, but your inward part is full of greed and wickedness. Yan, tiri natin. Ito naman, wala namang sinabi yung naghugas lang, hindi naghugas ng kamay si Jesus eh. Biglang kumain lang. Pero wala namang sinabi yung Pharisee sa kanya, pero sinabi niya kaagad, alam ni Jesus, na ikaw, hypocrite ka. Tinitingnan, sobra ka kalinis. Pinapakita mong malinis ka, pero yung loob mo, full of greed and wickedness. Yan. Dahan-dahan natin ngayon, makikita ang sarili natin. Dahan-dahan na tayong ini-x-ray. Katandaan natin, be attentive. Hayaan mo ang Lord na ini-x-ray tayo. Na makita natin kung sino tayo. Kasi alam nyo, pag hindi natin nakilala ang sarili natin, mahirap kilalanin din ng Diyos. Naniwa kayo niyan? Kaya, importante, mas kilala mo muna yung sarili mo bago mong sabihin na, I know God. Yan ang unang pinapakilala sa atin ng Diyos, especially ourselves. Kasi mahirap na sabihin mo na may Diyos ka, but even ourselves, hindi natin kilala. Kaya, minsan, nahiya na tayo, magpakilala rin sa Diyos. Kasi nga, even our personal life, hindi natin kilala.
Sabi naman sa Samuel, 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ito naman, nakita lang ni ang panganay na si Eliab ni Prophet Samuel. Ito na siya yung next na king. Sabi ni Lord, hindi yan. Ikaw, kita mo lang sa appearance na akala mo yun na. Makita mo matipuno, gwapo. Hindi, mayroon pa doon, may boy doon, no. May gusgusin pa siguro si David. Baka hindi pa nagbibihis yun. Nandun lang lagi. Pero mayroon pa doon. Kaya mahirap mag-judge eh. Kaya pag lumalago tayo sa Panginoon, spiritually, natututo tayo yung mag-judge sa sarili natin. Pero pag hindi ka lumalago, ang wala ka nang ginawa, mag-judge sa kapwa. Di ba? Pero pag lumalago ka na, oo nga, ako ganyan din. Ako ganyan din, mayroon din ako niyan. Di ba napakagandang pakinggan pag sa Lord mo sabi, Lord, mayroon din akong niyan. Ayaw ko niyan. Tulungan mo ako, ayaw ko niyan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na masama ang tao, buhay niya. Mabait siya. Yun na siya? Oh. Kung yun na siya, wala na dapat. Kung yun na siya, tapos na. Wala nang dapat sanctification process. Justification, that's it. Tapos na. Justified na yan siya, okay na yan. Patayin na lang, diretso na sa langit yan. Justified na Oh. Kaya lang, may sanctification pa Then, glorification. Kaya still, we are in sanctification process. Next one. Inward reality constitute the true spirituality. Ito na, yung totoo na realidad comes from within. Wala ng counterpart yan. Always comes from within. Bago sa labas. Hindi pwedeng galing sa labas. Pwede ganun din sa loob. Hindi. Lagi sa loob. Bago sa labas. Romans chapter 2 verse 29. No, a true Jew is one whose heart is right with God. And a true circumcision is not merely obeying the letter of the law. Rather, it is the change of heart produced by the Spirit, and a person with a changed heart seek praise from God and not from people. Number 1, inward reality validates our spiritual identity. Napakaganda, no? Inward. Kaya ibig sabihin, you yourself, ikaw lang ang nakaalam kung sino ka. Inward Kaya hindi ko pwedeng sabihin, hindi yan siya na born again. Sama ng ugali niya Kaya ng appearance, labas yan Hindi mo alam yung loob Kita mo ba yung loob? Kaya ang Diyos, before the crucifixion and resurrection, yan ang halos nakikita niya sa lahat. Ngayon, kung may halos, kasi wala nagsasabi ang Biblia. Hindi ko na-print kasi yung aking manuscript Kasi wala nang ink na yellow. Okay. Sabi sa Bible, who can understand the human heart? There is nothing else so deceitful. It is too sick to be held. Sa ibang translation, ang heart ay incurable. Deceitful, the most deceitful, at walang makaunawa sa kanya. Unpredictable. Di ba pwede? Dati, magkaibigan kayo, pero ngayon hindi na. Ang dami nyo nang pinagsamahan, ngayon hindi na. Galit-galit na kayo, di ba? Mas marami pa ng magkaibigan na halos talagang karnal na magkaaway. Yan ang heart ng tao. Deceitful. Incurable pa. Kaya ibig sabihin mo lang gamot. Ano kailan? Operahan.
Kaya may transplanting eh. Heart transplant. Oh, yan ang gagawin ng Diyos talaga. Wala siyang choice. Kailangan mayroong heart transplant na mangyari. Operation ang mangyari. Grabe, aga pa natin, no? Matatapos na kasi tayo eh. Pero parang kuha na kayo, parang okay na kayo eh, di ba? Okay na kayo kanina, sinabi ko sa inyo, okay na kayo, okay, parang tapos na, pwedeng tapusin eh, di ba? Kaya lang last part na lang kasi ito, kaya tapusin ko na para wala akong itindihin, mamroblema pa ako eh. Sabi niya sa Ezekiel chapter 36 verse 25, ito na yung gagawin ng Diyos na operation in our days. Sabi niya, I will sprinkle clean water on you. This is chapter 36 verse 25 to 27. I will sprinkle clean water on you and make you clean from all your idols and everything else that has defiled you. Sabi niya rito sa 26, I will give you a new heart and a new mind. Ba, talagang kompleto. New talaga new. Kumbaga, overhaul talagang matinding overhaul to. Brand new. I will give you a new heart and new mind. I will take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. Talagang grabe ang gagawin ng Lord. Kaya yun ang tanong ko kayo sa inyo kanina, bakit kayo nandito? Because lang ba yan na gusto mo lang? O gusto ng Lord? Sabihin natin, nandito ako dahil gusto ng Lord. Sabihin natin sarili natin. Sabihin, sundan niyo ako Pagkatapos, nandito ako dahil gusto ng Lord. Hindi pa na makaganda? Payo ngayon, wala ka dito kasi ayaw ng Lord. Gusto mo yan? Mamili tayo. Kaya we're blessed. Kasi nandito tayo dahil gusto ng Lord. Kasi nga, ano ka na inupirahan. Mamaya natin yan, kung paano tayo inupirahan ng Lord. Sa verse 27, I will put my spirit in you. Yan, ito yung dahilan kung bakit nandito tayo. I will put my spirit in you and I will see to it that you follow my laws and keep all my commands I have given you. Kita mo kung ano kabuti ng Lord. Kaya sabi kanina, He is worthy to be praised. He is holy. Di ba alam mo yun ang isang bagay na minsan nakakalimutan natin yung mag-concentrate sa worship. Lalo pa pag marami tayong problema. Pero yun lang naman ang gusto ng Lord. You are worthy to be praised. Thank you, Lord. That's it. Ano pa kailangan ng Lord sa palagay nyo? Kasi pagdating sa pagsunod, ginawa niya na to Sabi niya, nilagyan ka ng Holy Spirit para see to it na mas makasunod ka sa Kanya. Kaya ito sabi niya, sa John, paano tayo inupirahan? John 3, verse 1 to 8, the new birth. Ito yung gustong ginawa ng Diyos na talagang tayo ay na make over talaga 100%. Kaya sabi niya, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher from God, come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Napansin niya. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Importante ba yun? Importante ba yun? Bakit, Brad, importante? Isang tao lang naman kinausap niya. Hindi niya nga sinabi sa crowd Kaya we are blessed Sinabi sa atin ngayon.
Pero sa panahon na yon, gabi pa, sinabi. Wala siyang sinabihan yan na iba. Siya lang, be born again, only Nicodemus. Pero pinagkaloob ng Diyos, pinayagan niya na ngayon, malaman natin. O sinong blessed ngayon? Sila o tayo? Tayo. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? 5. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and in spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Because God is spirit, that's why we are also born in spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Walang option. Must. Kailangan lahat. Ayaw ko ma-born again. Tama na, nagasimba na rin ako, Lord. O, hindi ka ngayon ma-makeover. Kasi must ito. Hindi ka masama. Kaya kung matigas ang ulo mo, patuloy ka sa pagiging matigas ang ulo mo. Payag ka. Pero pag na-born again ka, kahit sinasabi mo sa sarili mo na ayaw mo, wala ka ngayong choice kasi lagi kang kinakausap dahil may Holy Spirit sa'yo. Kaya lagi ka kinukonsensya. Oh. Subukan mo hindi magsimba na isang buwan. Tingnan mo lang, tapos born again ka na. Tingnan ko na kung anong konsensya doon sa bahay mo, lagi ka na lang inuusig. Naranasan nyo yan? Na? Usigin ka. Yung mga nag-ayaw na sa church, tapos sa bahay lang, tingnan ko na lang. Kaya hindi ko magsabi, kung hindi na siya nag-church, hindi na siya na-born again. Hindi ko alam yun eh. Pero balagay, after 1 year, nandito rin ulit. Isang taon siya nagmatigas. Babalik siya ulit. Kaya huwag kayong mag-alala sa nawala. Babalik at babalik din sila. Kasi sila ay anak na ng Diyos. The wind blows with its wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So in everyone who is born of spirit. Kaya ibig sabihin, personal yan. Mayroong nangyayari. Kaya personal yan, mayroong mangyayari sa buhay natin, personal yan. Hindi yan sabi na iba ang nakakita, oh, he's already born again. Hindi, no, ikaw ang personal mo mismo na na-born again. Siguro hindi na-born again yan, napakasalbahe. Pero hindi mo masabi na siya ay hindi na born again. Baka hindi pa siya lumago. Hindi niya pa talagang nakita ang sarili niya pa na siya pala ay anak ng Diyos. Kasi ang bata, pag nanganak yan, alam niya na ba yan kaagad? Hindi niya alam kung sino siya. Kaya pinapakain yan, pinapadidi hanggang sa lumaki. Yun, pag laki niya, si Jesus nang pinanganak ba yan, alam niya kaagad na Diyos siya? Hindi Kaya nandun lagi sa temple, nagbabasa rin ng scripture. Nakita niya na siya pala yun. Ngayon, ganun din tayo. Pag hindi tayo nagbasa ng scripture, pag sinabihan tayo ng Holy Spirit, hindi natin maintindihan yun. Kasi hindi natin alam yung scripture eh. Akala natin, sino lang yun, baka mamaya, kuwan lang yun. Pero yun pala ay nakikiusap na sa'yo. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng scripture, hindi mo rin maririnig ang Holy Spirit. Kasi tayo, we are blessed. Sila wala naman scripture noon eh, ang mga early church. Wala naman silang Bible na katulad natin. Mayroon lang silang Torah. Pero the complete 66 books, wala sila. Gospel, wala sila. Tayo lang. Kaya blessed tayo eh, kasi nandun lahat. Mayroon ka pang Holy Spirit, mayroon ka pang Bible. Kaya hindi ka na mahirapan, mag-unawa. O pag hindi mo na binasa, 20 years ka na sa church, hindi mo pa alam, ay ikaw ay born again. Tapos biglang nag-rapture. Bakit? Na-rapture ako. Di pa ano yun, nabonsay? To be born again. Ito lang ang simple na gusto mo ma-born again. He gave a right, sa John chapter 1 verse 12 to 13. He gave the right and the power to become a children of God to those who receive Him. He gave this to those who put their trust in His name.
These children of God were not born of blood and of flesh and of a man's desire, but were born of God. Ibig sabihin, siya, ikaw at ako, kung nabunagin ka, ito'y galing sa source, from God mismo. Kaya, buo siya, na galing sa Diyos, na ito siya, puro-puro, perfect. Galing sa Diyos eh. May pangit ba galing sa Diyos? Wala. Kaya sabihin natin sa sarili natin, walang pangit sa loob mo. Maganda lahat yan sa loob mo. At ang Holy Spirit hindi magsasalita sa iyo na ikaw ay, kapag ikaw anak ng Diyos, wala siyang sasabihin na i-criticize ka niya. Sasabihin niya sa iyo, ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin lang sa iyo, hindi dapat ganyan. Ito yan dapat. Number 2, inward reality accomplished by the Spirit gives significance to religious rites. Ito lang yung sinasabi, and the true circumcision is not merely obeying the letter of the law, rather it is a change of heart produced by the Spirit. Ibig sabihin, ang taong na born again, siya lang nagkaroon ng change of heart. Hindi niya ito sinasadya, kundi ito'y ginawa ng Diyos sa kanya na siya ay pinalitan. Ngayon, ang tawag na sa iyo, kung na-change of heart at na-born again ka na, anong tawag sa atin? GCRC member? Brother? Anyone in Christ is a new creation. Kaya ang tawag sa iyo, hindi ka Diyo. Si believer ka. Pero ang pinaka-identity natin, we are a new creation. Anyone in Christ is a new creation. All things has gone and the new has come. Bago na. Kaya kung may iniisip ka ngayon na masama, luma yon. Pero pag maganda, bago yon. Kaya pag nag-isip ka ng masama, hindi sa Holy Spirit yan. Pero pag maganda, bago yan. Galing sa Holy Spirit. Pagdating sa pagsunod, galing yan sa Holy Spirit. Pagdating sa ayaw, hindi galing yan sa Holy Spirit. Kaya pag sinabi mo, ayaw ko sumunod yan, hindi yan galing sa Holy Spirit. Saan galing yan? Mamaya na. Galatians 3:1-5. The foolish Galatians, what strange power are trying to lead you from the way of faith in Christ? We made it plain for you to see what Jesus Christ was put on the cross, die. There is one thing I want to know. Did you receive the Holy Spirit by keeping the law, or did you receive Him by hearing about Christ? Hindi sa pagiging mabait, pagpabait-baitan tayo para magkaroon ng Holy Spirit. Maging masunurin tayo para magkaroon ng Holy Spirit. Magkaroon ka muna ng Holy Spirit para maging masunurin ka. Yun ang idea dyan. 3. How foolish can you be? Kita mo, foolish pang sinabi, no? Ano kayo sabihin ko yan sa inyo? Napaka-bobo nyo naman. Diba? Parang kapangit, diba? Pero ito si Paul, kita mo pag magsalita yan, pag si Jesus magsalita, Satan! Sabi niya kay Peter, away from me! Peter ba sabi niya lang, Satan, away from me? Siguro nasigawan niyo yun talaga yan si Peter. Kaya, pag mga bagay na mabuti, hindi lang yan ibig sabihin na mabuti dahil malumanay. Dapat malumanay kasi mabuti. Paano ko napasigaw? Hindi mabuti? Si Jesus napasigaw. Ano yun? Kasi Diyos siya. Diyos nga siya eh. Napasigaw nga, ilalaw pa ikaw. Lagi pa ako. Kaya ako nakita kong paging mabuti, magsunod lang. Yan ang mabuti sa Biblia eh. Ang nakita ko, obedience. Wala nang iba. Obedience. Kaya sabi niya, you started the Christian life by the Holy Spirit. Do you think you are going to become bitter Christian by your old way of worship?
Ibig sabihin, the Christian life starts from the Holy Spirit. Magkaroon tayo ng Holy Spirit. Pero kung walang Holy Spirit, walang Christian life. Walang spirituality. Final na yun, ha? Part 3 na yun. Kaya yun, ang true spirituality. Pag walang Holy Spirit, walang true spirituality. Tandaan natin. You suffered so much because of the good news you received. Was this all of no use? Suffer so much. Kita mo yung good news? Yung good news, hindi napapaganda ng buhay yan. Nagpapasuffer. Sinong gusto? Yung sabi, pag sa good news ka, maganda ang buhay. Hindi, sabi ni Paulo, nagsuffer na nga kayo eh. Bakit nagsuffer? Anong suffering natin? Makipagbuno tayo sa sarili natin sa gusto natin Suffering yan Makipagbuno ka sa sarili mo? Akala mo kay Satanas ka nagipagbuno? Hindi. Ang pinakamakapangyarihan, mas makapangyarihan pa yan ang sarili mo kay Satanas. Kasi Satanas defeated na sa cross. Ngayon, ang sarili mo ngayon, yun ang pinakamas malakas pag hindi mo yan nasupel. Ganon-ganon lang yan ni Satanas pag mag-response ka Akala mo si Satanas may kasalanan doon, ikaw, kasi ikaw nag-response. Ganon si Satanas, sabi ko, inanula naman kita, tinapik lang naman kita, nag-response ka sino mag-desisyon? Ikaw. Ikaw nakaalam ng tama. Huwag nating sisihin lahat kay Satanas. Sarili natin minsan, ang tingnan natin. You suffered so much because of good news you received. He gave you the Holy Spirit and did powerful works among you. Ito na. Ang Holy Spirit, may ginagawa sa buhay natin. Naranasan na ba natin? Powerful works. Ano bang powerful works na sinasabi diyan? Ito ba yung powerful works na nag-pray ka, pinag-pray mo, may gumaling? Ang powerful works na ginawa ng Holy Spirit, personal yan sa buhay natin. Yung nakita mo na nagbago ang buhay mo. Hindi na ako dati ganito Ngayon, nagbago na. Ang pagpagaling sa Lord, hindi big deal yan. Pero yung pag-ayos ng buhay natin, yung karakter, napakalaki ng pagkukumpuni niya. Kasi hindi naman tayong pinanganak na mabuti. Ang karakter, hindi yan inborn. Tandaan natin, ang karakter ay minumuld. Depende yan sa Holy Spirit na mag-response tayo sa Kanya. Does He do it because you do what the law says or because you hear and believe the truth? Kaya pag maniwala lang tayo sa law, sa word, totoo to. Ito makapangyarihan. Pag hindi ka maniwala sa word, hindi rin makakilos ang Holy Spirit. Kasi hindi ka naman naniwala Kaya word at saka yung Holy Spirit, laging magkakasama yan. Only inward reality pleases God. A person with a changed heart seek praise from God, not from people. Psalms 50, verse 8 to 23. Kaya mahaba ng konti. Babasahin lang naman ito, patapos na tayo. Last na lang yan. Only inward reality pleases God. Ito yung ginagawa natin, hindi ito makapag-please sa Lord. Yung inward. Yung pagsabi mo na, Lord, thank you. Hindi yung sa lumalabas na sinasabi mo, narinig mo sarili mo. Kailangan manggaling sa loob na totoo. Psalms 50 verse 8 to 23. Kaya ito, pagdating sa praises, ito yung Psalms ang pinakamarami. 150 chapters. Nakaraan, nagbanggit ako ng 150 chapters na King David ang nagsulat. Pero 73 lang according sa data. Hindi ko na pinag-aralan ang data ng Psalms. Kaya akala ko pag sabing Psalms, King David na yon. Pero hindi lang siya ang sumulat. 73 lang na chapter ang sinulat ni King David.
I have no complaint about the sacrifices you bring to my altar, for you bring them regularly. But it isn't sacrificial bullocks and goats that I really want from you. For all animals of field and forest are mine, the cattle on 1,000 hills, and all the birds upon the mountains. If you were hungry, I would not mention it to you. Napansin niyo yung binasa ni Brother Frank kanina, yung chapter 95? Nang lahat ay ang Diyos ang nagmamay-ari. Ang lahat ng mayroon tayo, siya ang nagmamay-ari. Binigay lang sa atin para ating ay pang-alagaan. For all the world is mine, and everything in it. No, I don't need all sacrifices of flesh and blood. 14 to 15. What I want from you is your true thanks. Ito lang yung gusto ng Lord, yung totoong pasasalamat. I want your promises fulfilled. I want you to trust me in your times of trouble so I can rescue you and you can give me glory. Ito lang yung gusto ng Lord eh. Magpasalamat lang tayo at yung promise natin na sinasabi, gawin natin. Pag sinabi mo, Lord, ikaw ang Lord ko, gawin mo siyang Lord. Susunod ako, Lord, susunod ka. Mahirap ba? Nabasa natin kanina, ang Holy Spirit ang siyang magbibigay sa atin, magtulong sa atin na masunod natin ang kanyang gusto. So I can rescue you and you can give me glory. But God says to evil men, recite my laws no longer and stop claiming my promises. Kaya, pag hindi naman katotoo, ang sabi dito, tumigil ka na. Hindi ka naman totoo, tumigil ka na. Huwag ka na magsige pakasalita ng mga salita ng Diyos na hindi ka naman totoo. For you have refused my discipline, disregarding my laws. You see a thief and help him and spend your time with evil and immoral men. You curse and lie and buy language streams from your mouth. You slander your own brother. Last, I remained silent. You thought I didn't care, but now your time of punishment has come, and I list all the above charges against you. This is the last chance for all of you who have forgotten God before I tear you apart, and no one can help you then. Kaya, napakakatakot pag hindi pa tayo na born again, nababasa natin to. Akalain mo pag ikaw ay hindi na born again, tapos napakasuwail pa natin, sigurado tayo sa punishment. But true praise is worthy sacrifice. This is really honors me. Those who walk my path will receive salvation from the Lord. Oh. In conclusion, Philippians 2:13, God's word translation. It is God who produces in you the desires and action that please Him. Wala tayo. Siya ang gumawa. Kung ano man itong mabuti na mayroon tayo, God produces it inside. Siya ang nagpo-produce ng lahat ng kabutihan na ginagawa natin. Siya rin nagbigay ng desire. Kung may desire ka man lang, I want to serve you, Lord. I want to sing. Desire. Siya ang gumawa niyan. Wala tayo. Wala tayong pangmamayari. Siya ang lahat ng gumawa. Even our actions, hindi natin pwedeng sabihin, ay pagod na ako. Pasalamat ka, naglilingkod. Kaya paglilingkod is a privilege. Nakalain mo siyang gumawa. This is the desire. Ang desire na ito binigay sa akin. Kaya kung wala pa tayong desire, hingin natin, Lord, I want a desire to serve you. I want that desire. Kasi yan ang katotohanan na there is God working inside in us. Tagalog. Jim, this Tagalog, okay? I already read the English. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Application. Romans 8:9. But you are not doing what your sinful old self want you to do. You are doing what the Holy Spirit tells you to do. Ba, kita mo?
Kaya sinabi, bakit nandito kayo? Dahil sinabihan ka na dito ka. Baka hindi mo lang narinig, pero bakit nandito ka? Nasabihan ka na dito ka. If you have God's Spirit living in you, no one belongs to Christ if he does not have Christ's Spirit in him. Yan ang reality. Kung wala tayong Christ, wala rin may magsabi sa atin na gumawa ng mabuti. Kaya, a person guilt is not eliminated by external religious rites, but by an internal righteous heart. Glory to God. Amen. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you because we believe because of the Holy Spirit, because of you. We are here today to proclaim glory to our King Jesus Christ, our Lord, our Savior. Thank you, Lord, because your word, Lord, give us always an inspiration and encouragement. Na ito yung aming ginagawa, Lord, ay hindi ito galing sa amin lang, but because of your love, because of your grace and mercy. Kaya wala kaming dahilan, Panginoon, na to step in, Lord, to show up in your ministry. Because this is the privilege and opportunity that we can serve your body, which is your church. Thank you, Lord, for every one of us na nandito, Panginoon. Kaya ipunawa mo sa amin pa, Lord. At we pray rin, Lord, sa mga wala rin dito, Panginoon. Always, Lord, na kung saan man sila, still, patuloy ang pagkipag-usap mo sa kanila na still they are your children. They are also your people. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. May I call the music team?